So, ibig sabihin kuya, yung pulis, yun ang anak mo. Yung pulis o, yung asawa nito, yun ang anak ko po. Dito sa nabasa ko na to, yung insidente, nangyari noong May 12, 2022. Yes po. Yung ibang claims, Nakuha ko na po yung iba, saka po yung gratuity, pero yung pension po, yun po ang hindi ko pa nakukuha. ano problema? Bakit 2022 pero hanggang ngayon walang pension? Kasi daw po, dito sa Napolcom Calamba po, sabi nila, at may Dito sa Region 4? Opo, dito po nagtagal sa Napolcom. Kasi po yan, November 2022 pa po, na-comply ko lahat ng requirements. November 2022. Yes po, nabigay ko na po lahat ng requirements. O ano problema? Bakit hanggang ngayon walang pension? Yun po, pagdating po sa, nagtanong po ako sa Napolcom, tinatanong ko po sa kanila na, bakit po hanggang ngayon ay nasa inyo pa yung papel, wala pa po sa central office? Kasi tumawag po ako sa central office noon. Yung papers mo, wala pa sa central office ng Napolcom. Nito na lang po nila dinala ng pinadala nung November 2023 na. Ibig sabihin po, naka 1 year November dito sa... 2023, 1 year. Opo, naka 1 year. Pero Ano po? 2022 issue. Yes po. 2024 ngayon. More than 2 years na. Ilan bang anak nyo? Tatlo po. Ang anak mo, 3. Yes po. Anong hanap buhay mo? Wala po. Bakit hanggang ngayon walang pension? Sabi po sa central office may mali po sa year ng decision. So ibabalik po nila sa Napolcom 4A para po ayusin yung year. Saka pa po ulit ibabalik sa kanila yung papel ng yung decision po at saka yung mga papeles. Saka po ulit nila i-evaluate. Nung Monday po, tumawag po ako sa central office kasi nung Monday po is 2 months na nang sinabi nila sa akin na yun nga, Nandito na. kailangan po nilang magpadala ng letter para ayusin. Opo, nung tumawag po ako ng Monday, sabi po nila, wala pa daw po silang naipapadalang letter. Magpapadala pa lang Sa Region 4, sa Opo. Region 4. Ang Napolcom Central Opo, Office. magpapadala pa lang daw po sila ng letter sa Napolcom 4A. Ang masakit nito pare, yun naman perang pension na matatanggap ng pamilya, hindi sa kanila manggagaling eh. Sa government. Tapos ang masakit pa nito, hindi talaga nag-iisip tong mga involved dito eh. May 3 anak eh. Na dapat napapakinabangan ng pamilya eh. So ang nakikita ko ditong problema, nangyari ang insidente May Yes po. 2022. Opo. Pero ang date ng report, January 2022. Opo. Ibig sabihin, hindi pa namamatay ang Ano pastor yan? mo. May decision na. May report na, may decision Nasa kaya na. pagkakamali sa sa nagawa ng Ay, ang pagkakamali nito pare, simula doon sa gumawa nitong decision hanggang sa may pumirma. Itong napermahan ng acting regional director hanggang na-attest nitong technical service division chief. And may problema rin tayo doon sa central office concerned personnel kasi nakita na nila ang problema, nagpakaangkaang pa sila. Opo. Hindi pa po, ang tagal na nung letter. Lagi po ako nagpa-follow up sa kanila, ipadala nyo na po kaya ang letter. Sabi nga lang, sabi nila, hindi pa po Parang kasi wala pang... hindi marunong makonsensya tong mga to ah. Grabe itong mga to. Wala ka bang nakausap na, sir, tulungan nyo kami? Meron ho kaming, nito na lang huli, baka siguro, Magwa 1 month. magwa 1 month na. Inilapit din namin din sa ban, sa... Napolcom po mismo. Napolcom. May nakausap ka? Meron ho. Ano sabi sa'yo? Antayin daw. At Tatawag. tatawag na lang. So, after na may wala akong... Hindi ako nagpaparamdam ng lagay. Para hindi tayo mahilig mag-isip ng masama, pero malakas ang duda ko dito na naghihintay ng suhol. Sabi, yun nga akong... No? Kung ay na... Diyan ika, ang kalakaran ika rin yan, sa ganyan, kailangan mo na ika ng kontrata. Sila na ika maglalakad at sila na ang maglalakad. Ngayon naman, ito naman, sinasamahan ko na, siya na naglakad-lakad ng lahat sa region. Pagkatapos nagpunta pa nga ako ito sa central office. Kaya, naghingi ako ng pahintulot sa'yo
na ma-video ito, ma-record para magsilbing warning ito sa iba na hindi natin ito papayagan. Kasi gaano kasakit, namatayan ka na, wawalang yain ka pa, hahatian ka pa sa pensyon na dapat ay sa pamilya. Matagal na pa rin nating naririnig yan eh. Porsyento. Matagal na kalakaran. Kaya, pwede nating isipin na intentional, minali, Para lumapit. para magka-problema, Ah, nakita ng problema, patagalin pa. Siyempre, mas matagal, mas malaking pera. Pag inilapit natin ito kay Vice Chairman Bernardo, attorney. Vice Chairman ng Napolcom yun. Oo. Kasi ang ano dyan, ang lumalabas na chairman, yung DILG Secretary. 100% ang bilis nito. Sigurado. Siguraduhin ko ito sa'yo, ang ay, bilis. tulog. Ay, ang simple ng problema pare, oh. Yun lang po. Date lang, oh. Namatay ng May. January may Yung decision na. decision, hindi pa namamatay yung police. May decision na. May decision na nung January. O, ay siyempre, legally, hindi mo pwede pare itong Ituloy. ituloy kasi questionable. Salamat po kung at tulong niyo na sa akin mga apo. Brother Matt, kunin mo yung Okay. number ni Sis at tatawagan natin siya. Yeah. Ako po nagpapasalamat kay kumpare ko, Kapitan ng Puting Kahoy, Kapitan Mario Marqueses at sa mga kababayan dito sa Cavite dahil ito pong kanilang pagdulog sa atin ay isang pamamaraan para mabuksan itong ganitong maling gawain ng ibang kasama natin na inaakala ng iba na public servants pero hindi naman. Kaya naniniwala po tayo sa tulong po ni DILG Secretary Attorney Benjamin Abalos Jr., Benhar, at ni Vice Chairman ng Napolcom Attorney Bernardo. Ito po ay mariresolve agad, hindi para lamang sa ating kapatid na kaharap ko ngayon, kundi ganun din po sa iba nating mga kababayan na nakakaranas ng ganitong problema. So, sa kanila po, ako po ay taos-puso nagpapasalamat dahil nabanggit ko po kanina, ito ay isang magandang daan para masagip natin yung iba nating mga kababayan na dumadanas ng ganitong pang-aabuso. Maraming salamat po. Kasi boss, kaya ito idudulog ko sa iyo, Vice Chair. Alam ko na ikaw ang pinakamabilis makaka-resolve nito and I think hindi lang ito ang dumadanas ng ganitong problema. Itong pulis, taga Alfonso Cavite. Namatay siya, Vice Chair, ng May 2022. May 2022. Itong decision para sa claims, particular sa pension, ang date January 2022, nauna pa yung date ng decision kaysa, kumbaga, kung titingnan mo sa document, hindi pa namamatay yung police, may decision na may claim siya, pension. Kasi, Vice Chair, January 2022, Bakit 24 ito? ay namatay yung, Bakit tayo po error? okay, Vice Chair, given, tayong lahat nagkakamali. Ang tanong, nag-follow up na itong byuda sa dito sa Central after several months, saka siya sinabihan may problema. Gawa nga nito nung ma-evaluate. Tapos, after so many follow-ups, delayed sinabihan na daw yung Regional 4A na Polcom doon sa problema. Imagine, Vice Chair, 2 years na. Wala pang, hindi pa naaayos.
So itong masakit nito, Vice Chair, nag-comply immediately, kung di ako nagkakamali, sa pag-uusap po namin kahapon, after 3 months, na-comply nung misis yung requirements. Follow up, napagod na. Eh, actually, pasensya ka na. Pinangako ko doon sa pamilya na idudulog ko sa iyo dyan. Ay ginarante ko sila na mariresolve agad yan. Kasi wala akong na ibang nakita, Vice Chair eh. Imagine, Vice Chair, simpleng problema lang date. Dahil mali ang date, hindi ma-process ng central office para sa claims, which is legally questionable talaga. Matitrace natin to kung kailan ito. Pero, yun nga no, ito yung requirements. Yun nga ang gusto kong kausapin din ng PNP eh. Tao natin ito, bigyan mo lang ako ng report. Ano ba yung nangyari sa Bohol? Enkwentro yan, nangyari yan. Namatay yung corporal. I-certify mo na duty-related yung pagkamatay. Pulis natin to, tao natin ito. Ba't mo hihingin yung asawa? Ito, single ito eh. Ba't mo hihingin yung tatay o si nanay na patunay na talaga ito'y corporal? Obligasyon na natin yan eh. At ito ay, wala akong personal knowledge. Pero nung nasa active service pa ako, may sinasabi na intentionally pinapahirap ang proseso. Kasi may ugali tayong Pinoy, pag nahihirapan, boss, ano mo pwedeng tulungan na. So magkakaroon ng usapang pera. O nakausap ko yung tatay nitong byuda, father-in-law. May nakausap na pulis. Ang sabi, okay naman yan. Kung gusto nyong mabilis, may kontrata dyan. Porsyentahan, yun ang tinatawag na kontrata. Kaya, nag-take advantage ako, may report ito sa iyo, para ma-address yan. Kasi, Vice Chair, kung iisipin natin na, sige, unintentional, nagkamali, ang date, bakit inabot ng 2 years? Totoo. Mabuti na mention mo yan. No? Last week lang, sinabi ko nga doon sumpain ng Panginoon Diyos eh. Alam mo, baka yung kaluluwa ng mga taong yan, habang natutulog ka, kunin yan. Kasi nga, masama yung ginawa mo. Namatay na ito, kumbaga, babakalan mo pa. Yun ang sinabi ko sa mga tao eh. Namatayan na, kinukutongan mo pa. Oo, pinapakalan mo pa. May team ka ako yung kaluluwa mo, pag ganyan pang ginawa mo. Akin yung requirements, hindi mo na dapat hingin doon sa magulang. Hindi mo dapat hingin doon sa anak o doon sa asawa. Obligasyon na natin ito. Kumbaga, ambag na natin ito, hingan mo lang ng certification na ito talagang namatay sa in-line of service at ito pulis talaga. Bakit ka magtatagal niyan? Yun, pinapaalis ko yung requirements na yun. Last week lang, sinabihan ko yan. Sinabihan ko yung mga tao. Itong byuda, 3 anak, maliliit. 2 years na to. Walang hanap buhay yung babae. Dapat nakikinabang yung pamilya, yung mga maliliit na anak, doon sa pensyon ng tatay na namatay. Yung kapatid ko, Police Maynila, nakamatayan niya yan. Kasi nagseservisyo siya. Meron Kaya ramdam ko yung daing, kasi nga, ako nag-aabono doon. Siyang yung anak ng kapatid ko Naku. 3 yung kapatid kong pulis Alam ko yung hirap. So alam mo yung Alam ko damdamin ng pamilya, Alam ko yan. Alam ko yan. Huwag kang mag-alala. Hindi ko alam na dito pala ako mapupunta Pero dito ko dinala. Kaya narito, nagmi-meeting nga kami dito ng case conference Sabi ko, ba't ang tagal ng kaso? Ba't hindi matapos-tapos? Kaya nagpaalam muna ako dito. Sabi ko, ito yung paborito natin. Kasama ito sa sa committee on Public Order and Safety. Ako, harapin ko lang ito. Hindi maaaring hindi ko harapin. Salamat. Ayun. Personal ko na sa iyo. Titignan ko to personally. Naawa rin ako dun sa tao. Lahat yung ganitong similar situated. Medyo, kasi, pulis din naman. 3 kapatid ko pulis Kaya I feel in sentiments. Okay, mga sabi ko kasi, whatever you do to the least of your brethren, you do it unto God. Kaya pag matutulog ka, sabi mo, pwede bang magkaroon pa ako ng mahabat, malusog na buhay para bukas maituloy ko pa yung mission mo. Kasi yung 8 hours, ipialay mo na sa Panginoon yan. Yung 16 8 oras lang 8 oras lang Doon magtumbling ka na kung anong gusto mo. Pero, saan ka makakahanap ng trabaho
may sweldo ka na, may promotion ka pa, nakakatulong ka pa sa kapwa-tao mo at may indulhensya ka pa sa Panginoon. Ngayon ko lang na-realize nga, yung binabanggit ni Vice Chair, 1/3 lang nung 24 oras ano? 24 oras eh. Bakit di mo pa paibigay sa Panginoon yan? Oo nga. Katulong ka pa sa kapwa. Kasi yung ginagawa mo sa kapwa mo na paglilingkod, Para din sa Panginoon yun eh. Di ba? Whatever you do to the least of your brethren, you do it unto God. Yun ang sabi niya eh. anyway, Vice Chair, ito ay binanggit ko na yung pangalan mo sa Oo, pamilya. oo. Ano po? Sabi mo, personal ka mo. At Pangako ko ito sa iyo. po ay iiwanan ko sa iyo Sige, sige. for your reference. Mm. And hopefully, through your support, effort, nandyan ka, wag nang madagdagan yung ganitong biktima. Wag na. At hindi na dapat nauulit yan. Oo. Malungkot din yan. Salamat po. Salamat din. At yung ganito sinasabi. Ito sinabi. Bayad na ba sila? O sige. Di baling walang bayad. Sama ka dito, gang plastic. Thumbs up. Sinong binata sa inyo? Sino? Tas kamay. Ikaw, halika dito. Binata. Ikaw. Dito ka. Kayo, pamilyado. Nagmumotorsiklo. Yes, sir. Okay. Dahil binata naman kayo, pwede kayong magmotorsiklo ng walang helmet. Wala silang may iwan, sir. Nagmumotorsiklo ka ng walang helmet. Minsan. O sige, pwede yun. Ikaw. Minsan din po. Ayun, pwede yun. At least binata. Ikaw, may pamilya. Yes, sir. O, bawal siyang magmotorsiklo ng walang helmet. Kasi pag nadisgrasya, kawawa ang pamilya. Ay kayo, binata, okay lang. Diba? Diba? No? Gets mo? Yes, sir. Kahit may magsumbong sa akin, Congressman, yung mga bata ni Vice Chair, walang helmet. Sino yun? Kilala ko yan eh. Binata yan. Huwag mo nang pakialaman yan. Handang mamatay eh. Di ba? Ay, yung isang tao ni Vice Chair, siya, may pamilya yun ah. Oy, mayos ka. Sir, pa-selfie lang ako. Yan, oh. Basta binata ha, pwedeng magmotorsiklo na walang helmet. May girlfriend. Meron, sir. Maganda. Mag-helmet ka dahil pag na-disgrasya ka, huwag kang magtiwala sa mga to. May girlfriend? Wala. Meron, sir. Maganda. Opo, sir. Mag-helmet ka ba? Set. Ito. Dalawa na, sir. Thank you, sir. Thank you ha. Thank you, sir. May pamilya. Mag-helmet. Pass the words ha. Pag binata, pwedeng walang helmet. Pag may girlfriend, maganda mag-helmet. Okay. Pag hindi magandang girlfriend, pwedeng walang helmet. Pag nagpatawa ako at hindi ka tumawa, alam ko B.O.B.O. ka. Di ba? Kasi, ibig sabihin, hindi mo naintindihan yung joke. Pero dahil itong mga to ay tumawa, hindi lang mataas ang IQ, mga bastos pa. Malisyoso, no? Malisyoso kayo, ha? Tagal naman ang ano mo, tawag-tawag ka pa dyan, brother. Anong floor tayo? 18. Taas. Nakaranas na kayo ng mag-earthquake? Nandito kayo? Opo, sir. Okay lang? Sumasayo po talaga itong building, sir. Kahit nung time pa namin nila Vice Casura, Vice Aguirre, ngayon,
Talagang nasa iyo. Sanay na. Medyo set. Siguro pag nag-earthquake, nandito ka, ano, sabi mo, Lord, magbabago na ako. Ano? No? Tapos pagtigil ng earthquake, Lord, wala akong sinabi, ha? Pauwi na rin, sir. No? Salamat. Saan, sir? 6 lang. Ground floor. Thank you. Okay na. Thank you. Bukas. Tapos na. Thank you, ha. Hindi, tawag mo na. Saan pa yung exit? Ito na po, may exit ko. Thank you. Itawag ka na po, nakabang na daw po si Benji sa gilid. Mayor, partner. Yes. Good afternoon. Okay. Rod, thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Okay naman po, na ayos na po namin na, okay, nakuha na po namin yung aming pension sa po mga claims po. Ibig sabihin yung problema ninyong matagal nang nakapending na claims, okay na. Okay na po. Tapos, nakaka-receive ka na monthly. Yes po. Na-receive ko Okay. na po yung back earn po at saka yung monthly po namin pension. Okay, very good. Nagpapasalamat po kami kay Kapitan Mario Marqueses ng Puting Kahoy dahil siya po ang naging tulay namin para makilala po namin kayo. Okay. Congressman, nung una, ang sabi namin, baka ang tinutulungan nyo lang yung mga nahuhuli, mga maling paghuli ng mga ating mga otoridad. Sabi namin, siguro kayo tutulungan din na yung kagaya ng problema ng aking manugang. Kaya ho kami talagang unay Panginoon Diyos at kami nagpapasalamat at meron kagaya nyo. Kami ho'y halos mahigit 2 taon namin hinahabol yung claims nito. Ay di, siguro tinuro na rin ng Panginoon na sa inyo kami mapapunta sa pamamagitan ni Kapitan Mario. Nabanggit nyo, kuya, na ang akala ninyo, motorista lang tinutulungan namin. Hindi po ganon. Kaya lamang masyadong napapansin na parang motorista lang amin tinutulungan dahil araw-araw, gabi-gabi, ang naaabuso at nabibiktima ng maling pagpapatupad motorista. Wala kaming pinipili para tulungan. Yun ang gusto namin ipaabot sa inyo, no? Edi nakakatuwa na na-resolve na yung problema mo. Kasi kaya ako natutuwa para sa iyo, yung 2 mong anak na maliliit. Hindi po. 3. Tatlo po ang anak ko. Okay, May 3. Pangalawa, yung mister mo, dati kong kasama sa PNP. At alam mo, ang tumulong talaga sa atin si Vice Chairman ng NAPOLCOM, si Attorney Alberto Bernardo. Kaya ho, pinarating ho namin na aming pasasalamat sa kay Atty. Bernardo, ng Vice Chairman ng NAPOLCOM. Maraming salamat. Actually, hindi pa kami tapos dyan eh. At nag-request ako sa kanya, imbestigahan kung sino yung dapat mapanagot. Pero mo, 2 taon na Brother Jerwin, Brother Matt, kaya sila napilitang humanap ng pwedeng makatulong. Ay tayo naman, instrumento lang, hindi tayo si Superman. Kaya tayo lumapit kay Vice Chairman Bernardo. And we are hoping na mabibigyan ito ng attention, yung hindi lang ba kayo. At sis, nagpapasalamat din kami sa iyo, kay Kuya, kasi kung hindi kayo nagsumbong, hindi natin ito mabibigyan ng kaukulang atensyon. At dahil na-discover natin yung may tuturing na anomalya kasi kompleto ng documents eh. Naalala ko yung laging nadidinig natin sa bagets, baka naman. No? Yes, totoo yan. Wag na tayong magplastika na maraming nasa posisyon para gugulong ang iyong nilalakad, kailangan magsusuhol ka. Malaking tulong din kayo na nagsusumbong sa amin. Kasi kung hindi kayo magsusumbong at mananahimik na lamang kayo,
hindi masusolusyonan to. So, again, sa inyo salamat, kay Kapitan Marquez, salamat, at kay Vice Chairman Napolcom Alberto. Maraming salamat. Pero ang totoo lang yan, ang dapat pasalamatan, ang Panginoon nating Diyos. Kasi tayo naman, mga instrumento lang. Tayo Okay. kinakabit lang. Nakita ko, may dinala pa yung pasalubong o pagkain. Oho, at Congressman, pangalawang beses na, may sanay di kami talaga na at nagluto-luto rin kami, nagdala kami kay Kapitan Sakaro dito. Kayo yata nasa Mindanao po noon. Ay, siguro. Parang nadinig ko, pumunta na kayo dito. Opo. Oho. Nasa Mindanao ako, ano? Basta po Ayan. mga 3 days pagkakuha ko po ng pension. Dahil sa tuwa namin at sa tulong ninyo, tulong ng Panginoon Diyos at siya nga pala, Kapitan Mario, maraming salamat at sa pamamagitan niya, nakilala namin si Congressman Brother Matt po. at Thank you. Brother Matt. ang naitulong ho ni Congressman ay panghabang buhay ng aking mga apo na pakikinabangan. Maraming salamat po, Congressman, at talagang kami natulungan nyo. At marami pa kayong matulungang kagaya ng mga nangangailangan na walang malapitan. Okay lang. Talagang gano'n lang ang buhay. Panahon lang. Habang may lakas, tumulong. Dahil siyempre, may hangganan tayo lahat eh. Natagka Quezon ay napat dito sa Cavite. Hindi, Pilipino pa rin tayo. No? So, yun lang. Congrats. Thank you po. Salamat ho, Congressman. At nako, walang sawang ambit pa sa Ay, huwag mo walang intindihin yun. katapusan, ho. Nasa posisyon tayo eh. Ang totoo niyan, matagal na tayo sa advokasya. At ang nagtulak sa atin makilahok sa politika sa ilalim ng One Rider Party List, yung mga problemang dinadanas ng katulad nyo. Dahil aminin natin ang totoo, kung wala tayo sa posisyon, baka pare-pareho tayong Hindi. halos lumuhod na para ma-resolve ang problema. Ano? Yun ang totoo eh. Kaya doon sa mga sumusuporta sa One Rider Party List, maraming salamat po.